What is up mga bossing? Ngayon po mga boss, papunta tayo ngayon ng HPG. Dito yan sa may Camp Karingal. Today po natin lalakarin yung mga documents natin para gawing legal ang ating pagpapa-change color. Nauna na dyan yung yung ating affidavit of change color. Kinuha natin yan dito sa isa sa mga notary public na malapit dito sa ating area. At yan ay nagkakalaga ng 200 pesos. So 200 agad. So tapusin nyo po itong video dun sa mga nagpaplano o nag-aalinlangan na baka laking proseso ang gagawin kapag ikaw ay nagpa-change color. So ito yung updated na process ngayong March 2024. Ayun nag-alangan pa March 2024. Yung kasi pinahirapan pa kasi paano sabihin Bali ipaprocess natin siya ngayon. So ngayon pupunta tayo ng HPG. Nakakuha na tayo ng affidavit of change color. So samahan nyo ako mga bossing para dun sa mga gustong magkaroon ng idea at nagbabalak magpa-change color. So tara, let's! At 6 pesos. A few moments later. So ngayon mga bossing, tapos na po tayo dito sa HPG Karingal. Bale madali lang naman ang proseso. Una, magbabayad ka sa land bank, then bibigyan ka nilang application form. So ang total na binayaran ko sa land bank is 650. So yun yung binayaran ko sa land bank. Sige po. Then after no, bibigyan ka nila ng application. So i-attach dun sa application mo yung Xerox copy ng OLCR mo. Then hahanapin din po nila yung original copy ng OLCR. Then mag-fill up ka ng form. Pagka fill up mo ng form, diretso ka na sa stencil. Pagdating sa stencil, i-check lang nila doon na yung chassis number tsaka yung engine number. Pagkatapos noon, picture. Actually doon ako natagalan sa picture kasi nagkaroon yata ng problema sa system nila. So hindi naman laging ganun. Overall mabilis naman kahit nagka-problema. So mas mabilis pa pag walang problema. So after mong ma-picture babalik ka dun sa opisina ng HPG. After dun sa stencil, then yun na, ipiprint na nila yung papel mo, then good to go ka na agad. So ngayon mga bossing, papunta tayo ngayon sa LTO para ipasa sa kanila lahat ng documents natin. So mga bossing, nakakalungkot. Kung anong kinaganda ng lakad natin sa HPG, yun naman ang kinasama ng lakad natin dito sa LTO. No! God, please, no! No! So nagkaroon naman ako ng research kung ano yung mga dapat na kunin or lakarin. Then yun na nga, nagtanong din ako kahapon bago ako pumunta ngayon, kasi nga gagawin ko nga ng content yan. Dumaan ako dyan kahapon, tinanong ko yung isa sa mga nag-stencil. So LTO personnel pa rin sila overall. So tinanong ko sila kung ano yung mga dapat kunin. So yun nga yung sinabi nila, OLCR, yung original affidavit ng change color, plus yung sa HPG. Then yun na nga. Ngayon
na nandyan na ako. Doon ko lang nalaman nung nagtanong ako doon sa loob, pumunta na ako doon sa window 1. Katatapos lang i-stencil ng motor ko o i-check na may kailangan pa palang kunin. Kailangan mo bang kumuha ng CTC o yung Certified True Copy. Ewan ko kung malinaw tong audio ko ha. So yun, kailangan natin pumunta sa LTO NCR. Grabe, perwisyo to, LTO. Nandiyan na tayo sa main, kailangan pa pumunta sa NCR para kunin yung CTC. Pero yung init to, tingnan, tirek na tirek yung araw. Kaso wala ka naman magagawa kundi kumuha pa rin. So punta tayo ng LTO NCR para kumuha ng Certified True Copy. Then tignan natin kung maaasikaso na natin doon yung yung change color natin. Dahil kung hindi, babalik ulit tayo dito sa main. So champion LTO. Woo! Certified True Copy na kinuha natin dito sa LTO NCR. So balik po tayo ulit sa main. One eternity later. Pwede po magtanong. Meron na pong So finally, natapos na rin tayo sa paglalakad ng mga documents natin na magliligal sa ating pagpapa-change color. So dito sa LTO, wala ka ibang babayaran kundi 40 pesos. So doon kanina sa pagkuha ng records doon sa Certified True Copy ng ating ORCR, wala naman tayong binayaran doon, nagpa-Xerox lang tayo. So dito sa LTO, 40 pesos lang po ang binayaran natin. Then binigyan tayo ng bagong OR at CR na nag-indicate na yun nga po, na bago na po ang kulay ng ating motor, na red and black na lang po. So halos buong araw din ako, nagkaroon lang ng medyo hassle dun sa akin, gawa nga ng, teka lang, saan ba ako lalabas? Dito na. Nagkaroon lang ng konting hassle yung akin, gawa nga ng 2023 pa to, kumbaga bago pa lang. Pero overall okay naman. Siguro dun sa mga matatagal na motor na ipapa-change color, wala naman sigurong ganong katagal na hassle. Depende na lang din po talaga sa pila. So halos buong araw, pero okay lang, at least makakahinga na ako ng maluwag at safe na yung motor natin sa huli kung sakaling ma-check tayo. Okay na yung mga papel natin. So salamat sa pagsama mga bossing. Kita po tayo sa next video. Ingat po sa lahat, ride safe po.